I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Naku po, tinabla ng Sandigang Bayan si Jinggoy Estrada. Mga beswa. Bakit? Dahil po dito sa kinaharap niyang kaso, doon po sa fork barrel. Hindi pa tapos yung kaso niya, ito na naman ang kinakaharap niya. Nako, matindi mga beswa. So, basahin po natin, October 2, 2025 tayo ngayon. Well, may kasabihan. Once a tip, always a tip. Di ba? Sabi dito, mga kababayan ng Bilyonaryo Channel, ayan. Ito ng Bilyonaryo Channel, mga kababayan, hindi pa safe. Oo nga, hindi pa talaga safe. Pero sabi ni Marcolita, safe ka na. Sandigang Bayan moves to proceed with Jinggoy Estrada 200 million fork barrel scam trial due to strong evidence of guilt. Naku po. Anyari. Ang lakas ng ebidensya mo, boy. Paano yan, senador? Baka parang nangangamoy jeling ka na naman. Balik kulungan ka. Hindi pa tapos yung kaso mo ng in the past. Ito na naman po. May bago kang kinakaharap na kaso dito sa flood control. Ay, nako. Once a tip, always a tip, sabi. Diba? Ito ay kaso niya ito sa 200 million fork barrel. Itong mga nakaraan pang mga panahon na nagdaan. Hindi ito sa ngayon, hindi ito sa flood control ngayon, no. Ayan, malinaw naman siguro mga bes. Ayan, Nako, my goodness. Ay. Nako, napaka-strong yung evidence laban sa iyo, sir. Minsan, pag nakikita mo yung ganitong mga tao, nakakaawa din Pero kasalanan din naman nila. 'Di ba? Ayan In its latest resolution, the Anti-Graft Court Special 5th Division denies Estrada bid to dismiss the charge, ruling that prosecutor presented enough evidence to sustain a prima facie case in 200 million Priority Development Assistance Fund PDAP scam. Anyari, sir. Agay. Paktay tayo ni mga bes. Agay. Nako. Indeed, to the court mind, the frequency and recurrence of his above action, along with the totality of the evidence adduced, by the prosecution and extant in the record undoubtedly establish says a prima facie case to sustain a verdict of guilt. Patay tayo dito. Against him at this point of the trial. The court said in a ruling signed by the chairperson Saldi B. Tres Peces and Associate Justice Mary Ann A. Corpus, Manalac and Maria Teresa B. Mendoza Arcega. Ay, sus Maria Josep tayo day. Anyari na ngayon. Ano po ang kapalagayan nyo? Oh my goodness, mga bes. Yan ang sinasabi natin Ay, ito talaga si si Jinggoy di talaga marunong mag-ingat Ayan Manalac and Maria Teresa B. Mendoza Arcega. Ay, sus Maria Josep Santa Clara Marimar. Ayan itong kaso niya na ito. Sa PDAP scam yan hindi po sa flood control. Ito mas okay, Tagalogin natin. Ayan breaking, ibinasura na Sandigang Bayan Special 5th Division ang motion for reconsideration ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay sa kinakaharap na graft case. Sa 22 pahinang resolution ng Anti-Graft Court, ayan, binasura ang special apela ni Estrada dahil sa kakulangan ng merito. Ayan. Naku po. Paktay tayo. OM goes. Ano po ang komento nyo dito mga kababayan?
Ayan o. Motion ni Jinggoy na ibasura, graph case, tinabla ng Sandigang Bayan. Ako po. O yan, sabi na po ng Abante News Online, hindi pa nga tapos ang kinakaharap niyang kaso. Tapos ito may panibago na naman sa flood control. Inay ko po na mas malaki. Yan nga no. Uulitin ko, once a tip, always a tip. Ayan na po. Ewan ko ba, minsan maisip mo, sayang po yung pinagpaguran mo na nangampanya ka, 'di ba? Araw-araw, tapos ito lang ang ipalit mo. Wala din. Ay, nako. Sira lalo ang buong pagkatao ni Jinggoy. Tama yung sinasabi. Sabi niya doon sa kanyang speech. Estrada, the bad ones. And another Estrada, the good ones. Yun po si GBRC to. Sabi nga ni Marcolita ngayon safe ka na. Pero mali pala. Hindi safe si Jinggoy. Ayan, ito tingnan nyo yung mga nagko-comment, mga kababayan. O yan, congrats Sandigang Bayan, sabi ng isa. Agay. O yan. O yun nga, di ba? Sabi, patay ka dyan, the bad one. Congrats Sandigang Bayan. Ayan, yabang mo, Dinggoy. Buti nga sa'yo yan, ikulong na yan. Parang nangangamoy death penalty. Wala naman tayo death penalty, mga best. Tinanggal ni Gloria Arroyo. 'Di ba? Kasi ang charge kay Gloria Arroyo Flander 'yun, 'di ba? Correct me if I'm wrong, kaya nagkaroon ng brace. Alam niya kasi malalagay sa alanganin. Alam niya may nangyari, may ginagawa siyang hindi maganda, kaya tinanggal ang death penalty. Kung hindi niya sana tinanggal ay maraming napatawan ng kamatayan. Kagawa ni Gloria Macapagal Arroyo. Tayo magagawa tinanggal niya Kaya kung makulong ka man ngayon for life, doon ka na lang matsugi. Good job. O boss, corruption na naman yung ginawa ng mga congressman, ba't wala ang nakukulong sa kanila at ba't sa inyo nabaling? Hindi pang atapos kasi ang investigation. Iniimbestigahan pa, ikaw naman Siyempre sa mga senador, mas matunog ang pangalan nila. Kasi mas malaki ang insertion na nakuha nila. Kung natatandaan nyo, sabi ni Senator Lacson, mostly of senador sa 19 Congress ay nakakuha ng insertion. Sabi ko nga, ang insertion hindi po masama kung ito ay gagamitin mo sa mabuti. Kung ang insertion mo naman tapos nagpagawa ka ng malaking eskwelahan, kalsada, 'di ba? Malaking covered court or simbahan or whatsoever, ano-ano pa ang gagawin mo, kailangan may resibo po yun. Kung ilang amount ang nakuha mong insertion, 600 million, kailangan yung resibo mo, 600 million din na i-submit mo sa budget, sa Bureau of Treasury, correct me if I'm wrong, o kung saan, sa DOF or, sa DBM. Diba? Pag sinubmit mo roon yun, kaya siyempre sa COA, 'di ba? Pag sinubmit mo yung insertion na yan with resibo, ligtas ka. Siyempre ibig sabihin, gumawa ka ng kabutihan. Hindi mo ninakaw yung insertion mo. Kung yung ang insertion ng mga senador hindi ginamit sa tama, ninakaw nila. Like for example, kung ninakaw nila yung insertion na yun, ibang usapan na po yun. Siyempre makakasuhan sila, makukulong. If, yun po ang gagawin. Ayan, buti nga sa'yo. Maging aral nawa. Yan, walang kabusugan sa yaman. Di pa makontento, dapat pagdusahan ninyong lahat magnanakaw. Agay, kulong sa hambugay. Kaya nga, parang mangangamoy itong, babalik sa kulungan. Ako, paktay tayo. Dawit din yung isa, guys. Si Bong Revilla, mag best friend yata yan buti naman, lalo na po ito si pastor, kunwaring pastor, hindi naman pala. Dapat itong mga senador na galing kulungan, dapat bawal na kayo alinman sa pwesto in public. Wala bang batas na ganyan?
Dapat gumawa sila ng batas na gano'n, lalo na ito si Ruben Padilla. Isang convicted yan eh. Bakit nanalo? Ewan ko ba. Hindi mo rin masisisi ang mga taong bayan na bumoto. Kasi ganito yun eh. Malay ba nila, yung binoto nila matino, hindi magnakaw. O, di ba? Kaya nasa huli ang pagsisisi. Kasi, hindi mo rin masasabi na nagsisi ako. Kasi, hindi mo akalain na gano'n ang gagawin. Na magnanakaw pala yung binoto mo. Di ba? Hindi mo masisisi ang taong bayan. Kaya ngayon, nakita nila na yun na po ang nangyari, ganun palang ginagawa, di wag mo na siya ibuto uli. Ganun lang po kasimple yun. Wala yung ikulong na yan. Sana nga, may maikukulong. Madalas kasi, pag mayaman, batas na uusig, yung batas din na ginagamit para di mapatalsik. Kaya only in the Philippines. So, yes, yan ang pinapatakbo nila ngayon. Tulad ng isang politician, di ba? Gusto mupo sa Malacanang, kaya gumagana ang pera nila ngayon. Destabilization against the Marcos administration. Pero wag kayo nilangaw yung rally nila. Nabigo na naman sila. Ewan ko lang ito na naman ang susunod nilang balak para sa paninira sa Pangulo. Kaya ipag-pray natin si PBBM, mga kababayan. Protection and safety everyday galing sa Panginoon, buong pamilya niya. And more blessings sa Marcos administration. God is good all the time, mga bes. O plan balik sa munti, di ka pa safe. Tama. Buti nga sa'yo, puro kayo kurakot sa kaba ng bayan. Sana lahat ng sangkot makulong. Pati kontraktor kasama na engineer, ikulong sila. May mga kurakot iyan at sila nagpapadulas sa politiko. Yun. Yan, si Diskaya, di ba? Huwag yung sabihin hindi kurap ang tawag dyan. Nangupit. Nagpayaman. Ilang ba sasakyan ng nakumpiska sa kanya? Naku po, talaga naman. Smuggling pa. So, yun, mga bes, ang aking pinaka-latest updates. So, learning lesson. Ayan, hindi pa siya talaga safe. Ang masaklap dito, mga kababayan, hindi pa tapos yung PDAB scam niya. Ayan nga, 200 million. Ito na naman, may panibago na mas malaki pa. Agay. Ayan tuloy. Ayan motion ni Jinggoy na ibasura. Graph. Case tinabla ng Sandigang Bayan. Agay. Breaking, ibinasura na sa Sandigang Bayan Special 5th Division ang motion for reconsideration ni Jinggoy Estrada kaugnay sa kinaharap na graft case. Sa 22 pahinang resolution ng anti-graft court, ibinasura ang appeal ni Estrada dahil sa kasalukuyang kakulangan. Kakulangan ng merito ay hindi ka talaga safe. Kulang ang merito mo, sir. Ayan binigyan ka ng pagkakataon, inulit mo na naman, kaya balik kulungan ka for sure. Pero dadaan pa yan sa proseso, mga bes. Ang problema po lang natin dito sa Pilipinas, napakabagal ng proseso. Ewan ko nga ba. Ano bang pinagagawa ng mga tumitingin dyan sa proseso na yan? Bakit ang bagal-bagal nila? Di ba? Parang mga, I think, mabusisi nga talaga. So, yun mga bes, ang aking pinaka-latest updates. Kayo na pong bala magkomento. See you again on my next upload. Bye. And babus. God bless Philippines.